Hi mga suki! Gusto ko lang i-flex yung paninda ko ngayon for today's video. Meron ako ditong dalawang klase ng rambutan. Alam nyo ba na maraming klase ang rambutan? May tinatawag na Gina. Yun yung tuklapin din siya pero yung pinaka parang yung magiging maganda niya at matibay na hindi madaling masira is parang isang araw lang. Kinabukasan maitim na yon. Meron namang tinatawag na supsupin, parang ito. Galing lang, imagine meron na dito sa amin sa Sambales, pero supsupin, hindi pa nila na i-improve kung paano alagaan talaga yung rambutan. Meron man tinatawag yung first class na RR, tulad nito. Green siya, green pero matamis. Kala mo ilaw pero matamis na po ito. Tapos, ang RR po na variety, yun yung po yung klase ng rambutan na tulad nito. Green, tapos matamis, manipis ang balat. Ito, tingnan nyo po. Manipis ang balat. Tapos, pag kinagat mo siya, tuklapin talaga. Yun nyo po. Tuklapin, tapos, maliit lang po yung kanyang, ayan o. Maliit lang po yung kanyang buto. Maliit yung buto. Makapal yung laman. Ang sarap. Pasensya na kayo. Ingay ni mama ko no. Nagbablog akong ingay niya. Ito naman yung supsupin. Dito lang po ito sa baryo. Ang bentahan po namin dito sa guide mo siya, be. Tingnan nyo po yung supsupin, tawag. Yung dito lang sa baryo. Tingnan nyo yung difference. Kaya po magkakaiba din silang presyo. Ito po yung medyo makapal yung balat. Then, kainin natin siya. Makapal po ang balat ng supsupin. Tapos, medyo may konting asim. Pero masarap naman siya. Kahit may konting asim tamis, naglalaman. Kaiban po nila, yung supsupin is nakadikit yung laman niya sa buto. Hindi katulad nito, pwede mong alisin. Ito hirap po. Sobrang hirap po. Kahit na pag kinain mo siya, mura lang po yung ganitong klase ng rambutan. Actually, paumbos na yung ganito at mura lang. 70 lang benta namin per kilo dito sa Zambales ha. Siyempre, hindi naman tayo prepares ng presyo kung saan ng lugar. Itong rambutan, bentahan ko po dito is 90 pesos. Itong RR na to. Eh, mahal pa po ang punan. Sa pagtitinda po kasi ng mga prutas at gulay, depende naman po yun sa variety. Hindi naman porket sinabi mong rambutan. As is, rambutan na yun. Na, halimbawa, may nakita kayo sa ibang pwesto na mas mura. Pero hindi nyo po alam kung ano yung variety niya. Kasi nagkakatalo po sa variety sa klase, quality ng isang produkto or ng isang prutas at gulay. Ganun po. Parang ito, sa lansones. Alam nyo po ba na ang lansones is may iba-iba din pong klase? Itong hawak ko na to, ito yung pinakamagandang klase. Parang sa rambutan na karkal. Ito yung pinakamaganda kasi as in, wala siyang tapon. Lahat matamis. Ito sa duko. Ang variety nito is duko. Pero naman pong tinatawag na native. Yung native po is maliliit lang po na lansones yon. As in, walang gaanong buto yon. Pero, may possibility siya na maasim minsan. Pero naman po, pag matamis, matamis talaga. Pero, depende nga po kung kailan inani, kung talagang magulang na siya. Para itong duko walang asim talaga. Pag sinabing duko variety, tapos kaiba yung amoy. Iba yung amoy niya, tapos ang buto niya, isa lang. Parang ganyan lang. Tamis, mga kasukan. Ang native kasi, hindi ka pa sure kung matamis. Pag tikman mo, maybe matamis siya, pero hindi lahat. Pero yun yung gustong-gusto kong lansones, bukod dito. Kasi parang, yung pag matamis yung native na yun, napakasarap. Ma-appreciate mo yung lasa ng lansones. May tinatawag din pong jologs. Yun yung pinakamaasim. Ang klase nun, ganyan kalalaki. Ganyan po kalalaki. Tapos may malalaki din siyang buto. Tapos, kadalasan nun, as in maasim. Pero, bihira po may matamis. May matamis naman po, pero bihira. Tapos, yung native pala,
madali din siyang masira, madaling mangitim. Hindi katulad ng duko. Matibay to. Sa sira, matibay. Parang RR, matibay din po. Parang matagal yung life niya. Life period niya na hindi mangingitim. Ganun din po tong duko. Pero ang native, maselan siya pag mainit tsaka pag yung nauulanan. Tapos yung jologs, ganun din. Pero ang jologs talaga maasim, tapos gaganyan kalalaki. Laki din ang buto. Meron din pong tinatawag na longkon. Sa Lanzones po tinatawag na longkon. Yun po yung may tangkay. Kasi ang duko, tandaan nyo, walang tangkay. Tapos ganito lang ang klase. Hindi madaling mangitim. At hindi din ganun kaliliit na katulad ng native, regular size siya. Ang longkon, matamis din po na klase ng Lanzones, matibay din. Pero nakakalula. Sorry po, pero medyo nakakalula talaga yung longkon. Tapos po, may tangkay siya. Bilog na, iba yung pagkabilog ng longkon na. Ganito, parang paplat yung bilog niya. Ang duko kasi para siyang oblong. O, para siyang oblong. Yung longkon, bilog na may tangkay. Tapos sobrang tamis, patibay din po yun. Mahal na klase din yun, pero parang nagkakaroon lang yung pagpa-off season na yun eh. Tapos itong duko, parang matagal din ang season nito, parang all season meron siya. Pero ang mahal. At meron din pala akong binibenta nito, duko. To 25 kilo. Meron din po akong binibenta ang supsupin at saka tuklatin na rambutan. Pag sinabing duko, matamis talaga mga kasuki. Meron din ako dito, i-flex ko na nga rin itong kuya ba, paano nila? Yung customer, ang hilaw pa, ayaw nila. Kasi ilaw daw. Matigas pa, hindi pa makain. Pero tinan nyo naman, nung nangitim, hinug na. Pero di naman sira, O sa mga naggusto ng guyabano dyan, naghahanap, bira ito. Meron po dito sa pwesto namin. Mag-avail na po kayo, hindi po yan sira. Huwag nyo po laging tignan ang panglabas na parang sa tao. Ang tinitignan lagi panglabas. Galit ka? Kasi ganun ang mga kadalasan na tao di ba? Tinitingnan nila yung sa labas. Hindi nila tinitingnan yung panloob. Pero tingnan nyo naman. Parang sa amin. Ang tamis nito, itong guyaba nito, ang tamis po. Tikman natin mga suki yung yung guyaba no. Matamis siya, hindi yan yung guyaba ng maasim. Galing daw Davao to sabi, galing Pierre. Ang tamis niya mga kasuki, yung mga taga Candelaria Zambales dyan, na naghahanap ng guyabano, meron po, wag nyo na lang tingnan yung balat, tingnan nyo po yung loob. Tsaka wag nyo pong pindot-pindotin lang. Nasisihira lalo nangingitim talaga. Promises. At yun lang po ang ating video for today's video. Thank you for watching. Bye!